Galing na po ito sa itimbre kanina, Idol. Ito pong si Belijan Baita. Hingi siya ng tulong na makuha ang kanyang anak na nakipagtanan sa karelasyon nito. Masama ang loob niya, malungkot siya, namimiss ka niya. Pwede bang bumalik ka na lang muna sa kanya? Ang gusto kasi ng mama mo, Geraldine, bumalik ka muna Ilocos at mag-aral ka. Pag natapos mo na yung pag-aaral mo, pwede naman kayong ituloy yung relationship nyo ni Sir Jean. Nag-aaral naman po ako eh. Uwi na nga dapat po ako kanina. Ganon. Yun naman pala eh. Pero may advice ako sa'yo ha. Tigil mo na sigarilyo. Tinigil ko na po yung bisyo kasi mula po na napunta ako sa kanila. That's good. Malakas ka rin uminom. Nagiinom po ako. Huwag na. Nakasama ko po yung kaibigan ko po. Pero po sila tita po, hindi po nila ako inaano na. Pero bakit ka natutong uminom? Saan ka natutong? Dati po yung grade 7 po ako. Ha? Nung nagkahiwalay kami na mama ko. Nagkahiwalay kayo? Alam mo, Geraldine, napakabata mo pa para ikaw ay malulong sa mga bisyo tulad ng inom at sigarilyo. Saka masama talaga sa kalusugan niya. Wala kang mapapala dyan. Tinigil man sigarilyo at inom? Tinigil ko nung po yun, sir. Thank you. Thank you. Very good. Napakaganda pakinggan. Ako bilang isang magulang din, nakarinig sa isang bata na anak pa rin, sarap pakinggan na tinigil mo ng bisyo mo. Isa na lang ang request ko. Makipag-ayos ka na sa mama mo. Kung ano man problema ninyo, tapusin na natin dito. Okay lang sa'yo? Okay lang, sir. Nay, mabait pa lang bata. Mabait naman po siya. Mabait. Naano lang po siya ng mga barkada niya sa Ilocos na doon nga po yung pinabiyahe ko ng ate ko nung Lunes na sabi pumunta raw ako doon kasi yung anak ko hindi na uwi sa kanila. Kaya ura-urada po, nagsangla po ako para makapunta sa kanila. Pagdating ko po doon, nagbiyahe din po siyang pabalik dito. Sabi ng ate ko, pinadala daw nila ng pamasahe. Tama yan. Geraldine, alam mo, nanay mo sinasabi mabait ka. Naniniwala ako. Lagi po yan honor eh. Kita mo yan. Ako rin sa panitime katulad mo. Ngayon lang po siya humina. Mabait din ako noon, kaya lang na mabarkada ako, naging masama akong bata. Talagang wala mapapalang barkada. So tama yan, iwasan mo na yung barkada mo, gaganda ulit yung grades mo, mabait ka naman ulit. Pwede? Okay po. Mataas naman yung grade ni sir. Mataas. Nay, ikaw naman. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo dahil nung ito pong si Geraldine ay umalis ng bahay, ay isa naman matutulog sa kalye at kung saan-saan dahil pinalayas ng tita sapagkat pasaway nga naman talagang si Geraldine, ang sumalo, itong nanay ng boyfriend. Kinupkup siya, nung magkasakit siya, ginamot siya, itong si Geraldine. So meron din nagawang maayos, mabuti, itong si Mrs. Malinaw. Tama, ma'am? At dahil doon ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Kasi bilang po kumbaga yung anak po naman po na nag-ano po na, baka pwede tulungan mo naman muna yung GF ko kasi namumroblema po siya dahil tulad niyan yung financial problem niya po, yung sa Ilocos sa pag-aaral, yung baon, tulungan mo muna kahit bawasan mo na lang yung baon ko. On the other hand, ma'am, sana kung talagang may pagmamalasakit ka rin sa bata, Opo. matapos mo siya makupkop na isang araw, nagpalamig mo na, in-advise mo nang umuwi. Kaso hindi mo na siya pinauwi, kinupkop mo na, tuloy-tuloy. Alam niya po yan, sir. December po, nagbakasyon po dito yan sa amin. Ngayon, inutusan ko na umuwi ka na sa bahay niyo. Pumunta po sa kanila December 24. Hindi po siya pinagbuksan ng nanay niya, umiyak po, bumalik sa akin. Bumalik po sa akin yung bata na umiiyak dahil hindi daw po nila binuksan ng bahay. Aso umuwi na? May CCTV po sila. Opo. Aso sinabi mo na umuwi ka, totoo, pinauwi ka alam na? po yung anak niya yan. Umuwi po ako nun kasi nung nagka-problema po kami nung anak niya. Umuwi po ako, pumunta po ako sa kanila. Okay, December 24 yun. Gabi po. Dito sa mama mo? Kasi hindi na po siguro nila ako narinig sa labas po. Pero po, alam ng mama mo nandun ka sa labas? May CCTV po kasi sila, sir. CCTV po sila dun eh. Bakit hindi niyo po pinapasok? Hindi ko po alam yan, sir. Kasi kung alam ko nandyan po ang anak ko, kahit anong-ano sa kanya, papapasukin ko po siya. Hindi ko pa talaga, sir, alam. One time, sir, pumunta ako sa bahay. Kukunin ko yung mga gamit ko. That po sasabihin niya sa akin na, ba't mo kukunin yan? Saan pupunta akin? Binibigay pa po niya sa akin yung damit Parang pinusparaw po siyang, sige, umalis ka na. Sino po? Siya po. Sino po sa kanya? Mama ko. Ako nagpost ako Binigay sa'yo. daw po yung mga gamit niya lahat. Ano sabi?
sinabi na, kasi ako, naawa talaga ako, sir, sobra sa bata. Kasi yung ganyang sitwasyon, yung ganyang may tsura, sir. Sandali, okay. Ko, parang nangihinayang ako na tabuyin ko po. Kasi bilang magulang ako, 6 po yung anak ko na pinapaaral. Mali. Kasi dahil may itsura ay matabuyin, nanghinayang ka. Opo, kasi ma'am, hindi sa itsura. Ikaw namimili ka ng itsura. Hindi Pangit siya. naman, Ma'am, hindi. Sorry, pangaralan kita, hindi. Opo. Regardless, huwag mo tingnan yung itsura. Sige. Kung ano man yung anyo, kasarian, Opo. nung bata na nandyan at minor de edad, Opo. it is your responsibility as an adult na para tawagan yung mga kinaukulan, Opo. kasama dyan barangay, pulis, sasabihin, meron dito minor de edad at ayaw umuwi, pakisundo lang para hindi ka masabit. Opo. Huwag yung maganda kasi ito nakakahinayang. Hindi po, sir. Mali. Sige po. Sasabit ka dyan. Opo. Nanay, yung bata pala, umuwi na dyan sa inyo at ikaw na mismo nagtaboy, binigay mo yung mga damit niya. Hindi po sir, siya po ang kasi sabi niya po, kukunin niya mga gamit niya, uwi na po siya ng Ilocos. Hindi ko po siya pinagtatabuyan po, sir. Okay. So, misunderstanding na sabihin na natin dito. Misunderstanding na lang ito. Ha? Mag-aral ka na lang muna. Sayang yung grades mo. Ano yung mga grades niya noon? Nasa level 80 siya, 90. Nasa top po lagi siya. Nung napunta po siya sa kapatid kong nabarkada siya, nagkaganyan na po siya. Kasi sabi ko po sa kanila, kami hindi pinag-aral ng magulang namin, sa kanila lang inaano namin. At kanina kasi na-explain na ni Nanay Beligen kung bakit nandun sa tita nag-aaral itong anak niya, kinupkop sapagkat hirap si nanay noon maghanap ng trabaho. Kasi po, wala pong pinag-aralan, nagtitiritinda lang po. Pero ma'am, sorry agad ma'am, pang-aralan din kita, pinang-aralan kung kabila, ikaw naman. Huwag niyo pong gamitin yung kasi wala akong pinag-aralan at nagtitinda lang ako, kaya hindi ko kaya kubin yung anak ko, kaya pinamigay ko sa tita o sa kapatid ko. Wrong. Hindi mo pwedeng gamitin dahil porket ikaw lang pinag-aralan at ikaw ay tindera lamang, kaya yung bata ipamigay mo na sa kamag-anak. Diyan nakita nung bata na wala kang pagmamahal sa kanya siguro, kaya nagre-rebelde yung bata. Sorry, pangaralan kita. Di ba? Kasi kung ako yung anak, tapos pinamigay mo ako, buti sana ma'am kung ikaw ay PWD o ikaw ay naghihingalo, may sakit ka, na hindi mo talaga kayang alagaan, sige, pamigay mo ako sa kamag-anak. Marami po ako alam ng mga taong walang pinag-aralan at naghihikaw sa buhay at sila po ay hirap na hirap sa pagtitinda, pero nagtsatsaga silang kupkupin yung kanilang mga anak. Ate ko naman po may gustong kinuha nila yan sa akin. Ma'am, kung may pagmamahal ka sa iyong anak, kahit pagustuhin ng mga ate mo, kung sino pa yung mga kamag-anak mo, kung talagang mahal mo yung bata, hindi mo ipamimigay. Pagtsatsagaan mo, paghihirapan mo, dinala mo sa mundo itong bata, obligasyon mo na buhayin siya. So hindi yung pwedeng naghihirap ako, tapos andyan yung kapatid ko, gusto siyang kunin, kumbaga para mapaganda yung kalagayan mo, ipamigay mo yung bata, naging selfish ka doon ay. Siguro yung bata, nung lumalaki na, nakita niya yon, nagre-rebelde. Now, ito na yung pagkakataon na para kung ano man yung mga problema yung nakaraan, kalimutan na. At itong bata naman, nakita ko nagsisisi. Umiyak siya kanina pa. Di ba nagsisisi ka? Iya. Yes, sir. Oh. Sinay, lapitan mo mama mo, yakapin mo. Naiya ako, sir. Ha? Naiya ako. Naiya ka, okay lang. Okay lang. Ilan taong itong bata na ay nawala sa iyo? 8 or 9. 10 po. 10 years old ka naman. Po, So 10 years old, pinamigay mo na doon sa kapatid mo. Pinaubaya mo. Kasi nga sabi mo, yung wala kang pinag-aralan at tindera, which is very, very wrong. So nung pinaubaya mo yung bata doon sa kapatid mo dahil gusto ng kapatid mo, anong ginagawa mo noon, Nay? Nagtitinda ka nga. Opo. Sino kasama mo sa bahay mo? Yung anak ko po saka yung kinakasama ko po ngayon. Anak mo doon sa kinakasama mo? Opo. Pag ito'y bumalik sa iyo, ito'y dalagita. Kawawa yun. Mapagkatiwalaan ba yung kinakasama mo? Opo. Sa kasabo. Anyway, wala namang sabungero. Opo. Tapos po, pag nagsasabong daw po, ayaw po nilang patulugin to. Bakit? Huwag daw po matulog, baka daw po matalo yung manok. Yun po yung sa... Pamahiin. Napatawa siya, oh. Ibig sabihin Tapos po sir, kasi gusto niya ipasabi po, i-ano ko lang po kasi yun ang sinabi ng bata. Yung pinaka-allowance niya po kasi sa pantawid, hindi daw po siya nakikinabang. Hindi daw po kinuha ka ng pantawid gutom. Kinuha mo. Hindi po, nagpapadala man po ako sa kapatid ko. Kasi sabi ng kapatid ko, sa kanya padala kasi pag sa kanila, kung anong mga ginagastos nila, kapatid ko po nagbabudget sa kanila. Ayan po yung kwento sa akin. Sabi po sir, nung tita ko, nung last na padala niyo po sa amin is yung birthday ko pa po. Tapos 500 po. Okay na po yung tinanggap ko po.
Tapos po nagulat ako, hindi na po siya nagpadala. Hanggang, Wala na pinapadala. mula nung nag-aral siya sa Ilocos, ako na po talagang tumulong kasi laging umiyak sa akin, may bayarin sa school na mga ganito uniform. Kahit sapatos, sir, kailan lang nakabili yan? Bago niya inamin sa akin. Pabili sapatos na lang, sir, ha? Hindi pa nagawa niya. Sandali. Alam mo na Nanay Beligen, siguro i-refer ko to sa DSWD kasi yung magaling mong live-in partner ngayon, ayaw patulugin yung bata hanggat nagsasabong dahil malas. Umiyak po yan sa akin. Na That is child abuse, ma'am. Dalawa kayo ng iyong boyfriend makakasuhan dyan. Hindi mo pa tutulugin yung bata dahil sa sugal na yan? Kabalastugan naman yan. Maski na akong anak mo, lalayasin kita. Umiyak talaga sa akin yan, Sir Tulfo. Sa totoo lang, kaya hindi ko naman maano. So paano palagi nagsasabong yung... Pag nagsasabong po, sir, nung nandun po ako sa kanila, Oh. bawal, naantok po ako. Tapos pag Gusto niya natatalo sa akin po, sinisisi. Pag Kasi natulog ka raw. Natulog daw po ako. Tapos pag may mensa ko, sir, sabi niya, sabi sa akin ni mama, doon ka muna kay Gina kasi Doon may po, regla ka. lagi niya tinutulak din Magsasabong sa si amin. Taba, ganun. Child abuse yan. Tsaka sir, yung yung Mr. Father ko po, siya, ayaw niya po sa akin. Bakit mo nasabi ayaw sa'yo? Kasi po one time po, nag-away sila ng tita ko. Kinampihan ko nga po siya sa barangay, sir. Yung stepfather ko po, nag-away sila ng tita ko. Yung tita mo na kumukop sa'yo at saka itong boyfriend ng nanay mo nag-away. Yung isang tita ko po yung panganay, nag-away po sila sa barangay. Tapos po nagulat. Kinampihan mo itong boyfriend ng mama mo? Opo, kinampihan ko po kasi yung nagsabi po ako ng totoo, pinagtanggol ko. Tapos po nagulat ako. Nagbe-bless po ako sa stepfather ko. Hindi niya po ako pinansin. Umakyat po siya sa taas. Oh, kinampihan mo na siya. Dapat magpasalamat. Nung umuwi na po ako, nagulat ako. Hindi ako pinansin. Gumanon po ako. Kinampihan ko, sabi ko kinampihan pa naman kita, tapos di mo ako papansinin. Ako, Nanay Beligen, hindi kita tutulungan. Una, yung narinig ko dahil sabi mo wala akong pinag-aralan at ako'y vendor, kaya binigay ko sa kapatid ko na tita niya. Tapos pangalawa, itong mister mo pala na sugarol, mas mahal mo pa itong boyfriend mo yung nasugarol kaysa sa anak mo. Kapag natalo sa sugal, sinisisi itong bata. Kapag may mens, pinapalayas kasi magsusugal si boyfriend. At kapag matulog si bata, hindi pwede kasi baka malasin. Ma'am, alam mo, sa totoo lang, nanggigigil ako sa iyo. Kung pwede lang, pakasuhan na kita ngayon mismo ng child abuse. Pupunta-punta ka rito, baka ikaw pang makulong. Iha ganito, hindi kita pabalikin dito. Although gusto mo. Tama na yung bait ng anak mo. Ang bait po Gusto yan. ko nga po sa kanya. Oh, Sinabihan na yun Sabi ko po sa kanya, nung dyan po, yung boyfriend ko po yung nagsasabi na doon ka na lang para regular yung pasok mo. Kasi po gusto ng boyfriend kong mag-aral kami dalawa. Okay. Patunayan namin sa kanila na mali sila sa amin. Tapos pa nag-aral po kami. Nag-aral po yung boyfriend ko, sir. Hindi po siya nagturo sa akin magbisyo. Napagalitan niya po na ako. Sila po ni tita. Pag nalalaman nito may ginagawa ako. alam mo, Iha, kung ako ayaw kitang bumalik muna doon, kinanay mo. Gusto ko nga, sir, sa kanya. Kaso, alam kasi, pupunta ako sa bahay nila. Parang hindi naman ako welcome. Bakit nasabi mo na hindi ka welcome? Kasi sir, may time na gusto ko nang kumain, hindi nila ako binibigyan pang merienda. Gusto mong kumain, ayaw kang Kasi pakainin? stepfather ko, sir, sobrang higpit niya. Sobrang, parang nararamdaman ko po na ayaw niya sa akin. Alam mo yun, Nay? Ano lang po yun sa kanya eh. Sa akin po gusto ko siya sa akin. Pag kami pinagtataas. Kaya nga kahit na gusto mo, pero itong boyfriend mo, ayaw naman sa kanya, hindi mo pala siya kaya ipagtanggol sa lalaki mo eh. Nasaan na bang tatay nito? Nasa Samar po. Buntis pa po yan, hiwalay kami. Geraldine, kung ako tatanungin, ayaw kong bumalik ka na doon. Mapapahama ka lang. I-refer kita sa DSWD. At ang DSWD ang gagawa ng assessment. Pero ikaw ba talaga gusto mo sa nanay mo? Gusto ko sana sa kanya, sir. Paano yung boyfriend niya na china-child abuse ka?
ayaw kang patulugin pag nagsasabong, tapos Nasa sa kanya naman yan, sir. Kung kakausapin eh. Kakausapin ko po siya, sir. Pero po ngayon po, sir, ang gusto namin... paano kung hindi pumayag itong magaling mong boyfriend? Papayag po yan, sir. Hindi nga, ma'am. Siyempre, May number po sugarol siya, sir. Pwede po natin siyang tawagan. Tawagan. Itong si Roel Llamado. O, tingnan mo yung apelyido niya, pang sugal talaga, Llamado. Nay, bakit ikaw mismo papalalayasin mo yung Hindi ko po siya anak mo dahil may pinapalayas. regla, dahil magsusugal yung boyfriend mo? Hindi ko po siya pinapalayas. Siya na mismo alam magsinungaling to. Yung Nagsasabi lang sa sir na hindi naman sinasabi. Doon ka, lumayas ka. Doon ka muna kala Gina kasi Pareho lang yun, Iya. Ganun na rin Kita yun. mo, mabait pa rin to. Oo. Sinusugarcoat pa niya yung ginawa mong pagpapalaya sa kanya. Para sa akin, layas yun. Pero pinaganda lang niya. Ayaw lang niya mapahiya ka. Yung doon ka muna, parang palayas na rin yun, Iha. Napakabait mo lang talaga. Nung dyan po, sabi ko po sa kanya, dito na ako mag-aaral. Kaso po magiging open high daw po ako sa high school. Kaya gusto po nila tita tsaka nung boyfriend ko po is na lang po ako sa Ilocos lang daw po ako mag-aaral. Kaso po si mama, nagulat po ako, hindi na po siya nagpapadala sa amin. Tapos po nagkaroon pa po siya ng iba. Ano ba talaga ang tunay na dahilan? Bakit gusto mo itong si Geraldine ay bumalik sa bahay ninyo? yung tinitira niya po sa Ilocos para daw po makagraduate siya ng grade 10 po ngayon. O baka naman kaya pinag-aagawan niyo itong bata dahil doon sa 4-piece? Hindi po. Yung ate ko po ang kaninang Kaya nga, di sana pupunta yung 4-piece doon sa ate mo. Baka doon sa 4-piece ang dahilan. Kaya Hindi. gusto niyo makuha itong bata. Hindi po. Ang gusto po ng kapatid ko, makatapos siya ng mag-graduate po siya ng grade 10 po ngayon. Gusto niya naman po sir talaga magtapos. Gusto niya po, kaya nga lahat ng gusto niya na tita, bibili ako ng pang PE, yung uniform, sapatos, binibigyan ko para sabi ko. Kukonsulta tayo sa CSWD. Saan ba kayo nakatira ng Pasay? Sa Pasay po sir, malapit lang po doon sa Ma'am Rosalinda Orobia, magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Tulfo. Kanina po kayo nakamonitor. Para sa inyo po, saan ba narapat itong bata? Pag minor de edad, nasa magulang. Okay. Pero kung ganyan at risk ang kalagayan niya sa kanyang nanay, dahil sabi niyo nga po, may kinakasama yung ina, tapos hindi tinatratong maayos, pag-aaralan po namin kung kaninong kamag-anak ang pwedeng pagdalhan dyan sa bata. Kailangan po ang malalim na pag-aaral para sa kanyang kalalagayan. Pupunta po kami dyan, ma'am, para kayo na pong gagawa ng assessment. Ano po, ma'am? Oh, sige po, sige po. Diyan po sa inyong tanggap. Salamat po, ma'am, ha? Okay. Ma'am Orobia. Roel Llamado, magandang hapon po, Mr. Llamado. Pagkatapos ng pag-uusap natin, sinisiguro ko sa iyo, magiging dihado ka rito, lintik ka. Sino to? Sino to? Si Rafi Tulfo po, sir. Ay, wala po akong alam dyan, sir. Hindi ko po yung pinapakuha ng bata, pinapakialaman. Wala akong sinasabi pinapakialaman mo, mabilis yung isip mo, masyadong advance. Ang sinasabi ko, kapag ikaw nagsasabong, ayaw mo patulugin itong bata dahil mamalasing ka pag tulog. Ay, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yung pinapakuha ko lang po. Sabi ko sa kayo, maghanap ka ng tilapin ng ulam, yun lang po. Hindi, sir. Tumatawa nga itong girlfriend mo eh. At saka pag meron tong regla, kinakailangan, pumunta muna sa ibang bahay. Po, totoo po. Yung pag may regla po, totoo po talaga yun. Pag may regla po talaga, totoo po yun talaga yun. Totoo yan kasi malas sa sabong mo. Hindi lang po sinasabing malas. Kuwan po talaga yun. Paumanihin po yun. Yung kasabihan po sa matatanda na pag may regla, huwag muna sa bahay. Huwag muna kasi nga mamalasin. So ibig sabihin, mas mahalaga pa sa yung sugal kaysa sa bata. Ay, hindi naman po ganoon eh. Pinakiusapan ko na muna. Sabi ko, huwag ka muna dyan kasi maglalaban ako ng manok. Kaya nga, ibig sabihin, importante sa'yo yung manalo ka sa sugal at huwag kang malasin. Kaya dapat yung bata wala muna sa bahay ninyo. Tama. Kasi pamaningan ng mga tatanda. Tama. Opo, isang araw lang naman po yan, idol. Kahit na isang araw, isang minuto, hindi pwede. Kahit na isang segundo, hindi pwede. Bata to, babae to, dalagita to. Opo, opo. Ano kaya kung ikaw ay palayasin ko dyan sa pamamahay mo? Habang ako ay nagpo-programa rito, kasi mamalasin yung programa ko sa mga complainant ko, ikaw siguro palayasin ko muna. Sino po nagreklamo? Nagreklamo po ako. Kasi po, pwede kitang pakasuhan ng child abuse. So, ang tanong ngayon, titigil ka ba sa pagsusugal mo? Hindi. Kaya naman po, kasi libangan lang po talaga to eh. Yung bata na yan kasi, napabayaan na yan kuha niyan eh, magulang niya. Anong kwan-kwan pakwan? Ikaw ang pinakalukulo dyan. Akalain mo, huwag ka lang malasin. Itong kapakanan ng bata, ilalagay mo sa alanganin. Isang araw lang po, idol, hindi yung po araw-araw eh. Kasasabi ko lang sa'yo, kahit na isang segundo, hindi pwede. Hindi mo ipagpalit yung kaligtasan ng bata dahil lamang sa kagustuhan mong manalo ka sa sabong. Opo eh, para sa kanila din po yung pag nananalo po, binibigay ko rin po sa kanila yan eh.
Hindi mo pwedeng gamitin yan kasi pag nanalo sa kanila din, huwag ka na magsugal. Okay po. Hindi to uwi sa'yo. Didiretso kami sa CSWD at doon na ipapa-assess namin. And, sandali lang. And then, babanggitin din po namin yung tita nito na kung saan siya nakatira. Sasabihin namin, i-assess din. Opo. Kinano niya rin po kasi na tita, paano yung pag-uwi ako doon, may bago daw po kasi boyfriend yung mama niya ngayon. Bukod kay Yamado? Dati po meron. Ngayon daw po wala na. Kinausap ko na po siya about doon. That po kakausapin yung naging lalaki niya. Kinausap mo siya para magpakatino na? Opo. Kita mo to, Belgian, mas mature pa itong anak mo sa iyo. Mr. Yamado. Po, nakikinig po ako, idol. Oh, alam mo ba tong girlfriend mo, meron palang ibang boyfriend din? Alam ko po ngayon, gusto mo ako sa'yo lumapit nga lang, naunaan nila ako dyan eh. Ay, Diyos, ano ba yun? Hindi sa kinakampihan ko to, sir, ha? Alam mo bakit siya ng lalaki? Kasi wala kang alam kundi atupagin yung sugal. Tama ba ako, ma'am? Tama, no? Ay, hindi po. Sandali lang. Kaya ka ng lalaki dahil sa sugal siya, di ba? Hindi po yung may ano rin kami na minsan hindi kami nagkakaintindihan kasi tapos sa mga pamilya ko. Kaya ka ng lalaki na lang. Hindi yung parang mga pag-ano niya na ano ko sa ibang tao. So talaga, ma'am, dapat hindi talaga sa ito dahil yan, sa bungero, lalakero, equals to kawawa si bata. Kaya hindi talaga ako papayag, ma'am. Sorry, ma'am, ha? Tsaka sir, ayoko na pumuwi ng Ilocos. Hindi sa ayoko na pong mag-aral kasi po yung tito ko. May ginagawa kasi sa kanya. Alam niya naman po yan, sir. Alam niya po yan, sir. Sino yon? Yung tito ko po, di ba po yung kapatid niya po yung nagpapaaral sa kanyang tita Yung asawa po nun. Yung asawa po nun. Ginagalaw ka? Hindi po. Kapag po, Sinasabihan kunyari ko siyang nagagalit popo. po siya sa akin. Sinasabi niya magpagalaw na daw po kay Bonbon. Magpakamot na daw po ako. Tapos nagugulat po ako, binabasa niya po yung chat namin ni Bonbon. Ay, Yung nako. pasa niya dito, sir. Yun lang kamag-anak, wala ka na ibang kamag-anak. Alam na po. Ay, hindi na. Bastos naman tong ano. Alam Bayo po mo. yan ni Alam Mama, po yan sir. kasi wala po silang Alam niya kwento po, sa akin nung kinikwento pumunta niya ako. lahat sa akin, nagsusumbong. Alam mo na. Nagsabi ka rin man, di ba kila tita dati? nasabi Mercy. Bastos naman tong asawa mo. Itong asawa, pinagsasabihan daw itong bata na kung ano-ano masasamang salita. Tapos inutusan pa magpagamit na lang kay Bonbon at kung ano pang mga Pakamot. kababuyan, magpakamot. Sir, yung bata na yan, sir, natuturuan yan, sir. Ma'am, yung mga salita niya consistent, ma'am. Tapos with emotions pa. Hindi, ma'am. Sir, pwede bang tawagan na lang po yung kapatid niya? Hindi na po ako magsalita, sir. Sige po, mabuti pa, ma'am. Di ba alam mo yan? Nagkukwento ko sa'yo, sabi mo pa nga, napapansin mo siya. Kahit ikaw, napapansin mo si Uncle Dong. Ano napapansin niya kay Uncle? Nung parang may gusto nga daw po sa akin. Pero po sinasabi niya rin po yan kila Tita Gina. Pinapagamot po ako. Ay, naku, hindi ka na Galing sa babalik doon. bunganga mo yan, nung pinagamot ko to. Sinasabi mo, napapansin mo rin na may Napapansin ko talaga yan si kay Dong. Uncle Dong. Nagagalit siya sa anak ko. Sandali. So, Nay, napapansin mo na yung Uncle Dong niya, Na meron ng porsyonadang anak mo. Pero po hindi ko sinasabi sa ate ko kasi hindi siya maniniwala. Pero ikaw may duda na, yung Uncle Dong niya, Parang- na tinitira niya yan, parang may gusto. Parang ano ko sa kanya yung mga sinasabi niya sa anak ko. Oh. So, tama yung mga sumbong ng bata. Kaso nga hindi ko man inaano siya na baka magalit sa akin ng kapatid ko. O kaya nga, so tama itong bata, hindi sinungaling bata. Oh. So alam mo pala na parang may something itong Uncle Dong. Ba't di mo pinulot agad? Takot po ako sa kanila eh. Holy shit. Sandali. Takot ka sa kanya pero hindi ka naawa sa bata. Ikaw mismo nagsabi pala na, merong kang nakikitang something dong sa Uncle Dong na kung Siya naman po nagsabi sa akin Kaya noon. nga, so dapat right there and then, pinulat mo na. Kaya, Ang binigay mo sa akin, Rizal, takot ka kay Uncle Dong. Ba't ka takot kay Uncle Dong? dahil doon daw po nagpalaki sa mga anak niya. Tsaka po sa kanya, yun daw po kasi nagpalaki sa Iya, ganito kanila. na. Miss Mercy, Bata. Sir, hindi na po babalik dyan si Geraldine. wala naman pong problema, sir. Nanay Belgian, paimbestiga namin to sa mga kinaukulan. Kasama na Women's and Children's Desk, Police, saka MSWD. Kasuhan ang dapat kasuhan.